Netong nagdaan linggo ay naging mainit ang usapang politika dito sa Pilipinas na para bang nanonood ka ng K-drama na may episode araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, pero ang pinagkaiba nito, ito ay totoong buhay at may direktang epekto sa buhay ng bawat isang Pilipino. Ako, ikaw, lahat tayo, regardless kahit sino ang binoto mo o kinakampihan mo. Magmula sa pagsasapubliko ng warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court na matagal nang tinatrabaho ni former Senator Antonio Trillanes at ang pagtupad ni former Senator Antonio Trillanes sa hamon ni Senator Bato de la Rosa na sumama pa daw siya pagdating ng arrest warrant na ginawa naman niya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. So ngayon, ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Di ba? Hinamon niya ako. Kaya sinama ako yung mag-aaresto. At yung mga rant ni Bato de la Rosa sa Senado na noon daw na wala siya sa Senado ay hinahanap siya, tapos ngayon naman na nandito siya ay tinatanong kung ba't siya nandito, at yung mga sigalot sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla at kung ano-ano pang mga political drama na nangyari sa buong linggo, at yan ang tatalakayin natin sa video na to. Lunes, May 11, 2026, na-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara sa pagitan ng boto na 257 votes versus 33 votes, at maituturing na yan na landslide na boto na ganap ng impeach si Sara Duterte sa Kamara. At nung mismong araw din na yon ay tila parang nagkaroon ng kudeta sa loob ng Senado dahil natanggal sa pagiging Senate President si Tito Soto, at ang pumalit sa kanya ay si Senator Alan Peter Cayetano. At pagkalipas ng 7 buwan na hindi pagpasok sa Senado pero sumasahod, pagkalipas ng 7 buwan ay muling nagpakita si Senator Bato de la Rosa at nagkaroon pa siya ng komosyon sa loob ng Senado dahil daw bakit daw nung mga panahon na wala siya ay hinahanap siya, pero ngayon naman na nagpakita siya ay tinatanong kung anong ginagawa niya dun. At nung mismong araw na yon, dahil at ang daming nangyari sa politika natin, nung araw na yon ay naisa publiko din ang arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa galing sa International Criminal Court, na doon ay pinuntahan siya ng NBI kasama si former Senator Antonio Trillanes, na kung saan is yun ay bilang tugon niya sa hamon ni Senator Bato de la Rosa na noon na hindi pa nire-release ang arrest warrant mula sa ICC ay sinabi niya pa noon, kung matatandaan yun, na pag dumating daw yung arrest warrant ng ICC ay samahan pa niya yung mga mag-aaresto at siya, si Trillanes, ang magposa sa kanya, in which ginawa naman niya ngayon. At matapos nung hamon na yon at pinupad naman ni Trillanes yung hamon na yon, ay si Bato de la Rosa naman ay tila parang umiiwas doon sa hamon na siya naman ang nagbitaw. At ito, panoorin natin yung mga nangyari na pumunta na yung NBI kasama si Trillanes, dala-dala yung arrest warrant from ICC para kay Bato de la Rosa. So ito yung warrant, no? Yan siya. Ulit siya. Antay ko siya. Oo. Nandito ako. I showed up. Hinamon niya ako, nasamahan ko yung mag-arresto sa kanya. Nandito kami. Sir, yung reaction ng boss natin, kung siya yung nagulog, dapat kayo raw po kami. Hindi naman naman yung nagpapakain ng libo-libo Pilipino siya eh. Si Senator Sir, bakit kayo nandito kasama yung NBI? Eh di ba kasasagot niya lang? Tinatanong mo na naman kung bakit siya nandyan. Sige sir. Bakit kayo nandito? Sir, stop lang Nandito saglit. ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So nandito ako Sinamahan. Nandito yung pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arrestuin siya. Kaso siya naman yung ano doon, ayaw lumabas.
So yung Senator, so kayo kino-confirm nyo hawak ng NBI ang warrant of arrest ng ICC para kay Senator De La Rosa? Yes. Mhm. Yes. At so pero yun nga sir, sorry ulitin Anong ko lang, role mo? bakit Bakit anong mo role kailangan? mo yung nagagalit dahil bakit Bakit na naman siya nandiyan? Ang kulit nyo. Ilan na yung nagtanong ng ganyan? Again, kaya pumunta rito dahil personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Kaya nandito ko. So yung commotion kanina, sir, kasama kayo sa commotion kanina sa basement yung na-wrestle daw ng mga tauhan ng NBI sa Senator De La Rosa para tigilang umakyat. Wala ako doon. At ito naman yung naging senaryo sa loob ng Senado na medyo umapoy si Bato de la Rosa. So panoorin natin. Sen Bato, hi sir. Hi sir, kamusta? Sir, kamusta? Sir, anong nangyari? Anong klaseng gobyerno? Ha? As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ng mga NBI. Nirestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit ganun ang NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa? Sige, sir. Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw ba senator sa Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag... Si Raulo rin yung nagtanong no? Sir, para makabuo ng numbers. Lahat yan trabaho ng senador. The worst. Nung wala ako, hinahanap nyo ako. Tapos sumasahod ako. Ngayon naman nandito ako. Tatanungin mo ako ba't ako nandito? So, ayun yung mga nangyari and then gaya nga na sinabi ni Bato na pagka wala siya, hinahanap siya. Ngayon naman na nandoon siya at dumating na siya. Ngayon, pagkalipas ng ilang buwan, like 7 buwan, hinahanap naman siya at tinatanong naman siya kung ano ginagawa niya rin, in which dapat naman talagang tanungin yun kasi kung ang ordinaryong mamamayan is na mga nasa workforce, mga nagtatrabaho na talagang medyo dimetro oras mo, halimbawa na lang nasa call center ka na talagang pagkapasok mo sa trabaho mo is magpapunch ka sa trabaho mo, pagkatapos kung anong oras ka pumasok, then kailangan is magsasakto yung oras kung ilang oras ka dapat nandoon na natili sa trabaho at nagtrabaho doon pagkatapos ng araw. So, samantalang yung mga halal ng taong bayan, yung mga public servant is nandoon yung privilege sa kanila na nandoon sila o wala ay sumasahod sila. So, karapatan lang naman din naman talaga ng mga tao na malaman kung ano yung nangyayari at kung bakit ka matagal wala at biglang nandito ka ngayon. At bakit ka nandito ngayon na siguro ang konteksto nun is kasi nga may magaganap na botohan sa loob ng Senado and yung presensya niya ay napaka-importante. At dahil nga sa pagsasapubliko ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa is humiling siya ng proteksyon sa kustodiya ng Senado para hindi siya maaresto ng NBI kasama si former Senator Antonio Trillanes. And then nagkaroon pa ng balita at merong ebidensya ng mga CCTV camera na nagkaroon ng habulan sa Senado sa pagitan ng mga mag-aaresto kay Bato de la Rosa at si de la Rosa mismo and naging laman ng mga memes si Senator de la Rosa dahil sa medyo madapa-dapa pa siya dahil dun sa mga nangyari. At panoorin naman natin yung naging girian sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla. So panoorin natin to. Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yes, that's why this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can
address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Pa- paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we Yun have yung this sinasabi niya, I still have the resolution, floor, yes, pero medyo but there are mataas ang boses senators kasi who voted siya pa yung against nagsasalita it. eh. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla So ayun na nga kumbaga nagkapalitan ng nagkasagutan si Senator Robin Padilla at Kiko Pangilinan, and then after nitong sagutan na to is medyo pinuntahan pa ni Senator Kiko Pangilinan si Robin Padilla para humingi ng dispensa kasi napaka-normal lang nun at pagiging maginoo na pagkatapos ng mga ganong klase ng mga tagpo, which is napaka-normal sa Senado dahil marami namang ganyan. Kung tutuusin nga, mabait pa si Kiko Pangilinan yan kasi kung inabutan nila halimbawa si Miriam Defensor Santiago, mas matindi yun, talagang paiiyakin ka nun, pero sumalangit na wala na siya ngayon, and nagpakita naman ng kababaan loob at pagiging maginoo si Kiko Pangilinan, pero medyo hindi yun tinanggap ng butihing senador na si Senator Robin Padilla, in which is napaka-unlikely sa isang public servant, sa isang halal ng taong bayan, which is sa mga ganitong tagpo dapat is medyo lamig and hindi init ng ulo pinapairal sa ganito. Pero hindi ko rin siya masisisi dahil talagang medyo nakakataas ng emosyon ng ganitong klase ng mga tagpo. And then pagkalipas ng ilang araw is napabalita na nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado, and hindi malinaw sa ngayon kung anong side, ko kaninong panig nang galing yung putukan na yun. And then matatandaan na sa mga balita na si Bato de la Rosa ay nang humingi ng protection ng Senado para doon muna siya manatili sa loob ng Senado para hindi siya maaresto ng NBI dahil sa warrant of arrest na nanggaling sa ICC. Pero ngayon is according sa mga balita is nakaalis na si Bato de la Rosa sa Senado, and allegedly according sa mga balita is itinuturing ng person of interest ngayon si Robin Padilla dahil allegedly siya yung kasama ni De La Rosa sa pag-alis nito. Ngayon puntahan natin yung kasabihan na if you elect clowns then expect a circus, na pagdating sa mga eleksyon malimit pagka nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, may mga tao talaga na hindi siniseryoso ang pagboto, pero pagkatapos ng halalan at naiboto nila yung mga tao na kung tutuusin ay hindi talaga karapat dapat nandoon, is nagrereklamo ang mga taong bayan din, yung mga bumoto din, na bakit ganyan nagsisilbi sa gobyerno when pwede natin balikan kung bakit sila napunta doon at sino ang bumoto sa mga yun. Alam ko may iba-ibang paniniwala ang mga tao, pero dapat is pagkahalalan, pag bumoboto tayo, dapat iniisip natin kung sino makakabuti sa bansa, kung sino makakabuti sa pamilya mo. Kung pamilyado ka, may mga anak ka, at sa mga susunod na henerasyon, iniisip dapat natin kung anong klase ng lipunan, anong klase ng bansa ang iiwanan natin sa mga anak natin pagdating ng mga panahon na wala na tayo at nakasalalay yun ngayon sa sitwasyon ng ating lipunan dito sa ating bansa. At isa na dyan is yung pagboto ng tama. Kaya sana sa mga susunod na eleksyon, kumbaga regardless anong paniniwala mo, gamitin mo yung konsyensya mo, yung paniniwala mo, o kung anong relihiyon ka man nanggaling, kung anong tinuturo sa simbahan mo, gamitin mo yun bilang gabay kung kailangan magdasal, or yung mga tinuro sa paaralan, yung mga values na kinamulatan mo, lahat yun ay dapat gawin mong konsiderasyon sa pagpili kung sinong gusto mong mamuno at maging leader ng ating bayan. At kung nagustuhan mo itong video na to, maaaring paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell. And once again, I'm Juice Pancho. I'm out. Yeah.